the love of money is the root of all evil. So hindi mismo yung pera. Yung gagawin mo bang number one yung pera na mas mataas sa pamilya mo, mas mataas sa kalusugan mo, mas mataas sa Panginoon. O root of evil yan. Pero kung pera, kung mabait na tao, katulad ninyo, Salamat po. hindi ko alam bakit tumawa sila. Opo, hindi rin po namin alam. Kayo talaga. The Pod Network Entertainment. Ay! Nako. Ay! Kalma. Kalmahan natin. Tayo ay nakapetensya Pasensya na. ng ating bisita. Hindi, ito yung mga wish list to. Nasa wish list na actually personal. Oo. Nung pag tinatanong kung sino yung mga gusto natin i-guest, Dream guest. si Brother Bo. Ano pa, 2019 pa natin. Start pa lang ng Pinaawitan. Cool Pals. Brad, hindi pa kaya natin sabihin. Oo. Pero video naman tayo. Kita-kita na eh. Sabi na kami. Then, nadulas lang siya, Brad Pitt. Brad Pitt. Alien. Welcome to the Cool Pals. Episode 997. Exclusive. On Spotify and YouTube. Talaga nga naman. Pem. Pem. Ano yan? Anong kanta? May boo. May boom. Nilalaglag ka nito. Tarantado to. Alam ko na yung pem mo mamaya. Iniwasan ko kayo. Pilano nyo to? Oh. Iniwan. Ay, diba. No, Mapunta pasensya ka ka- na, hindi niya naintindihan yung sinasabi mo. Sobrang ironic eh. Nami mo di masamay ayaw. Pem. My boo! Oh, yan Ganda. Sino ba ang guest natin ngayon? Kasama natin lahat si Boo Sanchez. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat po, Brother Boo. At pinaunlakan nyo po ang imbitasyon ng 6 na demonyo. Dahil maraming mga kasalanan ang nakikinig kay Brother Bo para makapagbagong buhay. Kasi minsan kailangan mo ng boses sa buhay mo that will help guide you. Kasi kaya ako happy ako kasi kala ko last 2 weeks ago pa dapat si Brother Bo talaga. Sabi ko, kala ko ito na. Tapos then ito, finally, nakasama na natin. 2019 pa lang talaga nung minimension ng mga dream guest. Brother GB, bakit gusto mong mag-guest si Brother Boo? Siyempre you want to meet your mga taong pinapakinggan mo. Ano ang isa sa mga nagpukaw ng iyong atensyon nung napanood mo si Brother Boo? Para siyang gets niya yung pinagdadaanan mo. Ito yung mahirap siya o kaya may mga conflict sa buhay mo, bibigyan ka niya ng maayos. Parang pag kinakausap kasi niya, pag nagsasalita siya, parang, pray kita, ganyan. Ito yung mga... So parang magaan sa loob ko yung boses niya. Tapos parang gets niya yung pinagdadaanan ko. Tapos palaging, may your dreams come true. I think that's how you end your Yes. The Brother Bo, common po ba na yung nangyayari sa inyo, yung ginagawa ni James, yung nagbabait-baitan pagkaharap ko? I mean, common po ba yun? Ang bait to! Oh, na-intimidate po. Ang bait to! Grabe. Lumabas yung halo niya, oh. May nakakita na nakapagpalabas ng halo. Oh. Alam mo, Muman, pinapatawad na kita. Brother, bago namin tanungin kayo, Brother Bo, kung ano ang mga kung ano-anong tanong namin sa aming buhay, kamusta naman po kayo, Brother Bo? Okay. It's a privilege. Excited ako na to be with you. Marami na akong narinig tungkol sa inyo and your success. So congratulations. Yan. Buti na lang success lang yung narinig nyo. Oo nga. Sana po bigyan niyo po kami ng top 5 na narinig. Very good. I mean, it's not easy to have a podcast that's listened and downloaded. I don't know how many millions of times. And so,
Hindi namin alam, sir. Pero mga 85 million. 85 millions to be exact. May mga times, bro, brother mo, na sa charts, uy, natalo na natin. Ayaw nga! Oo, may kaya ka. Totoo, Brother Bone, noong 2020, gusto talaga namin kayong talunin. Natalo na natin si brother mo. May podcast pa rin po kayo, Brother Yes, Bone. yes. Meron tayo. Truly Rich Conversations. Yes. So we interview people na ang gaganda ng mga kwento. Minsan yung mga walang-wala, tapos biglang nagkaroon ng negosyo, at yun, successful na ngayon sa buhay. So mga practical na mga bagay. Oo, yun yung nagustuhan ko, kaya naano ko si Brother Bo. Kasi talagang parang kaya mo if you do it this way or the right way. May payo, how to handle things. So naano ko yan. I think one of the unique things ng mission ko, I've been a missionary for 47 years. Matagal na. Matanda na tayo. And one of the things I've realized is I think for a long time, ang mga mensahe ko tungkol sa dasal, tungkol sa Biblia, tungkol sa salvation. Pero there came a point na nahirapan ako kasi yung mga nakikinig sa akin, 50% ng mga pinagdadasal tungkol sa pera. And I said, paano ba yun? Parang bawal ang paksa ng pera sa simbahan. Dahil ang pera po ay kademonyohan! Exactly. Yun ang una, oo. Ng all evil. Yes, money is the root of all evil. Ika nga, Exactly. diba? Exactly. Meron na po bang nagsabi sa inyo na ang ganda po ng payo nyo pero perahin nyo na lang? Tama. Exactly yan ang sinabi sa akin. Hindi naman ganoon yung words, no? Pero the message is maganda yung mga dasal nyo, Brother Bo, maganda yung mga turo nyo, pero may utang ako. Baon ako sa utang. Meron ba kayong, o kaya yung anak ko nasa ospital, wala akong pambayad, may tulong ba kayo? And so of course we do have a lot of charity work. We do have a lot of foundations. Meron tayong bahay ampunan para sa mga matatanda. All of that. Kaya lang yung na-realize ko, maraming tao na may sweldo, may trabaho, pero baon pa rin sa utang kasi hindi sila marunong tungkol sa pera. Oo. And yun ang mga I think I'm known more for practical teachings na within a spiritual context. So, yun Meron yung- akong isang storya, Brother Bo, sorry for cutting. Yung storya ng maid nyo. Yes. Sinubaybayan ko yun kasi tinuruan ni Brother Bo how to invest in stocks. Tama Yes, ba? Oo, yes. yun. Naalala ko pa yun. Very, very long time. Simula ba nun, Brother Bo, hindi niyo na siya mautusan? Kumuha na siya ng assistant. May secretary na siya. Alam ko na kung bakit mo natutukan yung GB kasi nagka-made po sila na may tanggap. Nakakatawa yung maid niya. Mayaman na, no? Mas mayaman na ako sa inyo, sir! Yeah. Yung nagluto ka na ng lunch, at tatanungin ko lang yung sekretaryo, may time ba ako? Ano oras ako pwede magluto? I-grab nyo na lang, sir. Magluto ka mag-isa mo! Yun yung parang ang galing na naturuan kung paano mag-invest and how to learn to Yes, play. yes. I don't know if the term play, the stocks is tama bang play? Right. Oh. Yung ang tinuturo natin long-term investing, no? So hindi short-term trading. Oo. Dun tayo nalulugi. Yung mga bili ngayon, benta bukas. Hindi, long-term talaga. And so 14 years ago, tinuruan ko sila, dalawa sila, mag-invest sa stock market. Regular lang. 2,000 pesos a month, 3,000 pesos a month, and so on. And then, after 14 years, so naalala ko yun yung libro na binasa mo siguro, yung My Maid Invests in the Stock Market and Why You Should Too. Ang galing, parang title ng anime ngayon, no? Yung I Was Resurrected as a Slime. Parang mga isikay lang ang Yung mga title. Yes, brother. So I remember writing that book. Tapos tinanong ko siya, isusulat ko yung kwento mo para ma-encourage yung mga iba. May So, royalties ba ako dyan? Oo. Tapos tinanong ko magkano na ang nasa stock market mo. So tiningnan niya, 187,000 po. So sinulat ko sa libro. Pero ngayon, ano na siya? After 14 years,
2.2 million na. Wow! Nagulat ba kayo, Brother Bo, na ang daming nakapilang carpentero sa bahay nyo nung nalaman nilang mayaman na yung maid nyo? and I'm really I have staff naman, no? Tinuruan ko rin yung mga staff ko, so from managers to messengers to writers and all of that. So siguro mga 200 staff sa mga ministries, tapos mga 150 sa dalawang maliit kong negosyo. And all of them are investing in the stock market. And meron ng mga milyonaryo, no? Ito yung mga regular na tao, mga regular na trabaho. Kasi ang iniisip ng mga tao, maging mayaman, ano yan, kailangan artista ka, o kaya maging illegal, di ba? So, ang tinuturo natin, hindi. Simpleng pag-iipon, tamang pag-iipon, and then you'll be able to experience more abundance. Hindi po ba siya challenging? Kasi pagdating sa pagtuturo ng financial literacy sa mga tao, iba-iba pa rin yung ano nila yung priorities. Mayroong iba talaga hindi nila ma-absorb eh. Kahit i-offer mo na sa kanila lahat ng ideas, lahat ng tools, hindi lahat. Minsan may na lumalaban na parang, ang hirap naman yung... Kasi ang primerang nakikita kong kalaban Nagkaliyak, nakikita kong kalaban nila diyan yung habit eh. Yeah. Yung habit yung pinakamahirap. Discipline pagdating sa ano. Yung halimbawa ba yung hindi ka pa sumasahod din naiutang mo na yung sahod. Tsaka very overwhelming ng stocks eh. Pag sinabi mong stocks, talagang ang daming graph yan. Tapos mag-online ka pa. Yep. Hindi ba siya overwhelming nung tinuro niyo po sa inyong maid? So I made it very, very simple. Spoon feeding tayo. In fact, we have a small club. It's called the Truly Rich Club. Pag member ka ng club, sinasabi ko na sa inyo anong stock ang bibilin at kailan ibebenta. Ganun lang kasimple. Hindi. Kumbaga, kami na mag-aaral para sa iyo. Para ikaw focus ka sa trabaho mo. Focus ka sa trabaho mo, be the best employee or BPO agent or whatever. Tapos kami na lang mag-aaral sa iyo. We'll tell you what to do. Yan, spoon feeding. Brother Bo, naging susi po ba ito ang pagtuturo nyo ng financial literacy para makuha ang mga non-praying people na kasi ako nung nakilala ko si Brother Bo, sabi ko doon ako napunta sa stocks eh. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga kailangang stocks. Hindi ko pa alam no na nagtuturo pala si ano tawag sa inyo, sir? Brother Bo. Brother Bo. O parang na religious pala ang background ni Brother Bo. Kala ko stocks lang. So kaya ang tanong ko, Brother Bo, may mga na-convert ba kayo na papunta ka sa Meron. tamang landas? Marami actually. In fact, tuwang-tuwa ako pag magbibigay ako ng mga financial seminars. Tapos magtatanong ko, sino sa inyo nag-a-attend ng mga prayer meeting namin? Alam mo, out of let's say 400 na tao na pumupunta sa seminar, siguro mga 8 lang nagtataas ng ibig sabihin yung iba talagang pera yung iniisip nila, no? And then so when they're able to listen, tapos yung iba pwede pala mag-prayer meeting na medyo bukas yung isipan nila. I really think for many people ang simbahan tungkol sa dasal lang, tungkol sa holiness lang, pero wala silang nakikitang paano ko ba i-apply ito sa buhay ko? Bilang mag-asawa, bilang magulang, bilang nagtatrabaho. And so, yun yung ating angle na, the Bible speaks about so many things, including finances. Including your work, including marriage, etc. Sir, may napakwit na kayo sa sugal para mag-invest na lang. Meron naman. Para meron. sumugal naman po sila sa stocks. So ikakat natin to dito ipapasok yung ad natin sa sugal. Wala tayong answer dyan. Yung stocks po ba yung sa Bible yung yung minultiply yung tinapay sa May nag-invest kaya? Oo. Kung may nag-invest lang doon sa isda saka sa tinapay na yun. Tumataas ang value ng bread. Pero ano po ba ang ilan sa mga turo sa Bible tungkol sa finances? Kasi kung ako, mag-iisip ako kung finances, ang pinaka naiisip ko, yung mga nakuhang pera ni Judas. Kung Invest niya ba yun? Kung ininvest niya ng tama. Oo. Di ba? Kung si Judas po ay tumanggap ng pilak
saan niya po pwedeng invest? Hindi, pero ano po mga story sa Bible? Yes, are there any? Yung binanggit niyong verse kanina, yun yung Psalm 23. yung usual na mali yung pagkakaintindi. Pag sinabi na, ay di ba yung money is the the root of all evil. Kulang yung isang word doon. Ang totoong verse nakasulat, the love of money. Hindi money is the root. The love of money is the root of all evil. So hindi mismo yung pera. Yung gagawin mo bang number one yung pera? Na mas mataas sa pamilya mo, mas mataas sa kalusugan mo, mas mataas sa Panginoon. O, root of evil yan. Pero kung pera, kung mabait na tao, katulad ninyo, Salamat po. hindi ko alam bakit tumawa sila. Opo, hindi rin po namin alam. Kayo talaga. Mga binubuo basher nyo. po yan. Mga basher. Mga masamang tao po yan. Pag ang mabait na tao nakahawak ng pera, magiging mabait rin yung purpose ng pera. Para tumulong, para magbigay. Totoo po yan. Binuhat mo yung sarili mo talaga dito. Ito po ba, Brother Bon, naging difficult para sa inyo na maging mission ang pagturo sa pagpapalago ng pera because you were a pastor, you were teaching. Yeah. Pinaglaban nyo ba yan na? Oo, pinaglaban. Kasi maraming nagbabash talaga. No, hindi nila maintindihan. At kasi iniisip nila, prosperity preacher yan, yung mga nasa States, yung mga naka Rolls Royce, mga may aeroplanong private jet, yung mga pastor doon na prosperity preacher. So sinasabi ko, hindi naman lahat ganun. No? So, kunyari, ang sasabihin ko, yung bahay ko maliit lang. No? So, Ilang square meters? ito, pagyayabang ko, 80 square meters. Maliit lang. Sasabihin ko, we've been living there for 27 years. So, meron akong negosyo, 150 na empleyado. Siguro naman, kaya kong laki-lakihan yung bahay na yun. Pwede kong sabihin, sige, sasabihin ko sa misis ko, let's have a bigger house. Total, kumikita tayo. But what we do is we get a big portion ng ating kita. Tapos, tumutulong tayo sa mga ministry. No? Hindi naman lahat ng taong katulad ko na religious leader, tapos nagtuturo tungkol sa pera, magiging marangya. No? You don't have to do that. Kasi ang joy namin, tumulong eh. Kumbaga, kung ang joy mo Porsche, okay lang. Kung ang joy mo bumili ng Lamborghini, okay lang. Ganyan talaga yung joy mo. Ako yung joy ko tumulong. Doon yung aking pleasure in life. So, yun ang gagawin ko. Ang isa sa natutunan ko dito kakasabi niya lang yung tamang pronunciation ng Porsche. Kasi sa Pilipino medyo problematic. Hindi mo alam. Ay, so yun pa lang. Sige nga. Sige nga, pronounce mo. Porch. Ba yun? Anong porch? Porch daw eh. Sa tapat ng bahay yan eh. Oo nga. O, third porch. Ay, mali ka, buddy. Sa 47 years, dun lang nagkamali si brother. Tsaka Lamborghini po. Pag galing sa Genie yun, pinigay niya. Pero brother Bo, kasi dito sa Pilipinas, ang pinakamahirap talaga ipaintindi sa tao, yung pera. Ang dami naghihirap sa Pilipinas. Naniniwala po ba kayo na kapag ang pera ang unang sinolusyonan mo sa buhay ng isang tao, everything else will follow? Kasi minsan ang pera ay nagkakaroon ng kung kulang ka sa pera, magkakaroon ka ng mga evil thoughts, no? So, syempre kapag abundant ka sa pera, yung marunong ka ring masatisfy. So, ibig sabihin ba, kailangan, pag bukod sa pera, tinuturuan nyo rin ba ng satisfaction ang mga tao, contentment? Absolutely. Meron akong paboritong kwento doon. Pwede magkwento. Yes. Bawal po. Hindi, joke. Sorry po, mamumura ko sana pero Wag. So, pagkatapos ng prayer meeting namin, ang prayer meeting namin ang tawag feast. No? So, pagkatapos may maliit na pila na nagpapa-pray over tsaka selfie. May isang babae umiiyak. Tapos sinabi niya, Brother Bo, pray over mo ako. O bakit? Yung commission ko Kasi sales, sa Salesforce. 500,000 pesos. Pray over mo ko,
may galit sa puso ko. Siya ba yung kaisa-isa nyo sinampal? Hindi naman. Di ba? Parang gusto mong... Nagyayabang ka ba? Bakit? Ito yung sagot niya, ha? Umiiyak siya, ha? Kasi dapat 1 million. Konting points na lang, konting puntos na lang, 1 million yung dapat yung commission. Hindi siya pinagbigyan ng boss niya. So, talaga masama yung loob niya. So, prini-over ko siya. Pagkatapos nun, so nagpasalamat siya, tapos wala ng pila. Balik ako sa backstage. Sa backstage, merong mga, yung tinatawag nating volunteers nandun, mga 20. Masaya sila, kwentuhan. May isang babae, tumatalon-talon. Sinabi niya, Brother Bo, ako'y nagpapasalamat. Binigyan ako ng 3,000 pesos na raise. No? So, yung mga iba, libre! Magla-lunch daw sila. So, kawawa naman, 3,000. 20 tayo dito, maglilibre ng lunch. Pero doon ko nakita, nung pag-uwi ko, isang babae, nakatanggap ng 500,000 commission. Masama yung loob. Etong isang babae, 3,000 pesos, tuwang-tuwa. Na-realize ko that wealth is not measured by how much you have, how much money you have. Wealth is measured by how grateful you are. So yun yung nakita ko na yung sinasabi mo na hindi pwedeng ituro lang yung paano kumita ng pera or paano mag-stocks o paano magnegosyo. Yun ang tinuturo natin eh. Pero kailangan, kaya dapat within a spiritual context. Paano ka magpasalamat sa meron ka? Akala ko ang natutunan ni Brother Bo doon sa istoryang yun eh. Mga babae talaga. Grabe ka diba? So, baka naman. Joke lang. Minsan, kadalasan napifixate tayo sa mga bagay na wala tayo, hindi mga bagay na meron tayo. Kailan ka huling, Brother Bo, hindi naging satisfied? Teka muna. Natural lang naman siguro siya, no? Oo. Ang ganda kasi, parang ano yun eh, parang katulad din yan na paano ka makokontento. Yes. I'll be very vulnerable here. So, matagal na tayo nagpe-preach. Yung ating community ay yung Light of Jesus, yun ang pangalan. Pero yung event mismo, feast. No? Yes. So, there was a time nung many years ago, siguro mga 2,000 members tayo sa feast. Tapos nababalitaan ko yung El Shaddai million. Yung isa pang community, Couples for Christ, 1 million rin. Yung ganun. Feeling ko, Lord, meron ba akong ginagawang mali? Ba't 2,000 lang kami? Bumulong si Lord checkered jacket. Tumakbo-takbo ka kasi sa stage. So I just want to make everybody know na I'm human and I gusto mo tanungin yung parang siguro hanggang dito lang talaga tayo doon. Ito lang na pinapaglingkuran natin. And I remember yung nagdasal ako tapos nangusap ang Panginoon, ang assignment ko sa iyo, ito. Be happy with that. Yung assignment nila para sa maramihan eh. Hanggang dito ka lang, no? Na kailangan maging masaya ka na ito yung papel mo sa buhay. And doon thank you Lord. Salamat Lord, no? Tama ba sa Tagalog? Mahimasmasan. Oh. And I Si Roger po ang magsasabi. Paano, Tama. Kasi si Roger po nangungurek yan eh. Grammar Nazi po yan eh. talaga? Ano yan? Nahimatmatan. Anong himas? Nahimatmatan. Tama naman. So, ang tama, 70% galing sa ilong ha. so ang sabi po, ang tama po ay nahimatmatan. And so yun lang, I just wanted to share that I go through those moments na parang I'm not satisfied, I'm not content. Tapos I pray and then I said, okay Lord, tulungan mo ako. And after that, I had more peace. Brother Bo, ano po ang paano siya nakipag-usap sa inyo si Lord? Kasi marami pong mga senador ngayon ang nagsasabi na kinakausap sila ni Lord. Pero ano ba talaga ang Paano? paano malalaman kung talaga bang Genuine. si Lord 'yon o Sinabi lang. ano Si Darth Vader. Oo, kulay pula siya. Kasi sabi ni Huwag mo na sabihin. Tama na. Hindi na, ano na kanina eh. Hindi, for certain like people that just uses that
yung The word of yung the name of God. nag-quote ng Bible verse, Yeah. and then just to be seen as holy or ano. Yeah, of course, anybody can use religion for their own means and for their own purposes, no, na ayaw naman natin yun. But sana hindi ma-discourage yung mga tao na kausapin ng Panginoon at maniwala na kinakausap rin sila. Siguro matakot ka kung meron siyang inuutos na na tumakbo ka para maging presidente or gawin yung usually sa puso mo mangungusap ang Panginoon, and He will tell you what's already in the Bible and what's already in our Catholic teaching. And so usually it is encouraging you, usually it is correcting you, no? Mga simpleng mga bagay, hindi yung mga outlandish. And it will result in peace. Yes. No? yes. Kasi may mga decision ka na ina-attribute mo kay Lord, pero ang ending, mas lalang gumugulo yung buhay mo. Mas lalang gumugulo yung buhay ng Pilipinas. Amen, James. Amen. Diba? Parang, Amin kapatid na May kumanig sa audience. Ay! diba? Parang, kung, Ano? kung ang sinabi ni Lord ay mamaril ka sa Senado, ay, hindi siya totoong, kasi lalong gumugulo ang Pilipinas pag ganun. Pero kung ang pagdulot niya, ang resulta niya ay kapayapaan, siguro yun ang tunay na utos ng Panginoon. Pero yung namarel, inalay niya yun sa kapayapaan eh. So meron talaga isang magtatanggol. Hindi na, wala lang. Siguro iisa lang kayo ng may bumubulong. Pero ano yun, Brother Bo, kasi dahil dun sa pera nga yung mga naturuan nyo po bang guminhawa yung buhay dahil sa pag-invest, mas naging payapa ba ang buhay nila? O may mga naririnig pa rin kayo, lumalapit pa rin kayo, Brother Bo, simula nung yumaman ako, ang dami ng, hindi ako matatahimik lalo. Bakit ganon? Yeah, I think for many people, ang pera, earning money is important because it develops discipline, no? Pero yung pinanalo mo lang sa sugal, halimbawa, walang struktura yung character mo. So doon ka magkakaroon ng mga temptation and nawawala rin yung pera. Pero what we teach is something very simple, very slow investing, no? Hindi yung quick rich scheme. And because of you need patience, you need perseverance, you need endurance. So I think for many of the people na naturuan natin, na-gets nila na okay, importante ang pera. I like saying this. Money is not the most important thing. So kailangan maging klaro yun sa'yo. Hindi siya ang pinaka-importanting bagay. However, it affects every other important thing. So it affects family life, it affects health. Gusto mong healthy yung pagkain, no? Medyo mahal yun ng konti, di ba? It affects even your spiritual life, you know. Kailangan para pumunta sa simbahan, meron kang pamasahe. You know, so little things like that, just understanding. Kailangan balanse. And then you will have a better way of managing money. Ako, Brother Boy, ano yung payo nyo sa taong, eto na, nakaipon na, meron ng konting savings, ganyan. Tapos natatakot na siya mag-invest because he wants to protect yung pera. Kasi, kuwari ako, galing ako sa minimal, like, yung savings ko will be like 27 now. I'm in a position wherein I can invest or I can pero natatakot ako kasi galing ako sa 5 digits eh. Yeah. Tapos ngayon na 6 digits na, ganyan. So, ano ang payo sa mga taong ganun na natatakot sila because they don't want to risk going back to Very yung good. pinaka Very maliit. good. So, my recommendation, so ibig sabihin, meron kang risk aversion. So, may mga tao kasi na gusto nila ang risk, yung iba medyo allergic sila. So, for somebody who's like that, I will recommend an 80-20 division. So, 80%, ilagay natin sa fixed income. So, sa bonds, sa mutual funds, pwede rin siguro sa REITs, no? So yun yung medyo fixed. May pangako na, sige, Babalik. we'll give you 5% a year, 6% a year, 7% a year. Tapos yung 20%, ilagay natin sa stock market. Scatter.
Oo. Hindi, wag scatter. Wag mo si brother Junjun maalam yung scatter eh. Sugal po yun. Sugal po yun. Wag. Grabe ka na rin. Sadya na kay brother. Patanong nga eh. Scatter? So pwede pong 20% is a high risk. Yes. So para at least meron ka pa ring leeway na if, in case na doon talaga pumutok, at least may Yeah. malaking return. May kicker ka. Ito Brother Bo, hindi ko lang pwede niyo po bang explain sa akin kung ano itong nararamdaman ko? Arthritis yan. Hindi kasi nung kinakausap ko si Nonong sa pag-invest sa bahay kasi parang ito ang hindi ko ma-explain eh. Kasi nung nawalan ako ng trabaho, parang takot na takot ako kasi na-lay off ako sa work sa IT tapos nag full-time ako sa comedy. Pero parang magically, parang biglang dumarating yung mga trabaho, hindi ako nagkakaroon ng buwan na wala talaga or zero. Parang kung meron man, may paghuhugutan ako. Wonderful. Parang hindi ako nagkaroon ng down moments. Parang doon ako natatakot minsan, parang ano ba to? Iikot ba? Oo, na Hanggang kailan to? pinapatikim lang ba ako nito tapos biglang ibabagsak ako nito sa lupa. That's Tapos right. ano po ba itong nararamdaman ko na ito na ba yung sinasabi lang grace of God? Yes. Absolutely. Ba't tumatawa sila? Kasi alam niya na galing yung po kay James. James. Galing po kasi kay James eh. Actually, totoo lang Yung po niyan. mga salitang pinapatikim, yan din sinama ko kay Huwag na naman ganun. Brother mo man, wag naman ganun. Manggagalitan. Pag sinabi ko mong brother, ibig sabihin mura na yun. Pero ang ganda ng sinabi mo kasi ako naniniwala ako sa abundance mindset. No? Ang scarcity mindset, nangyayari yan pag you're feeling mo konti yung pera tapos konti yung blessings ng Panginoon, no? So kailangan and usually that's where you become selfish eh. Kasi konti lang eh. So makikipag-agawan ka pa. An abundance mindset, I think that's what's happening to you is you realize na natanggal ka sa trabaho, pumunta ka sa comedy, pero dumarating ang pera. And then slowly you will realize, if I open my heart and my mind to the blessings of God, darating yan. Basta, hindi natin sinasabi na huwag ka magtrabaho or, no. In fact, ang ginagawa mo, you're allowing different income streams to come in. Tinuturo natin yung multiple income streams. No? Hindi lang isang, kunyari, trabaho lang, dito lang. Hindi, sana magkaroon ka ng side hustle. Sana magkaroon ka ng pangatlo, pang-apat. Para kung mag-fail yung isa, tuloy-tuloy pa rin yung kabila naman. Sinasabi niyo po ba, Brother Bo, na dapat nila akong tularan? Ang galing ah. Wala siya sinabi. Planado talaga eh. no? Planado. Wala. Setup na setup. Wala sinabi. Hay nako, Brother mo man! Isa sa mga natutunan ko din kay Brother Boy, I think, I believe, yung sa partner, mag-date kayo at least once a week or once. Ay, But galing. make sure na nagde-date Ay, Yes. papunta na tayo sa love. Relationship. sa relationship. Ayan, Ayun meron na. pong idudulog si Opo. Brother Bo. Brother Roger. Kami po ng asawa ko ay magkalayo. Oh. Hindi po kami hiwalay. Magkalayo lang kami. Na choice po niya yun. Choice po niya yun. Ay, hindi po. Yung work kasi niya sa Manila. Brother Jay, pwede bang manahimik ka? Ang galing ah. Nasabi mo yun na walang mura. Pero namula siya eh. No? Ito na eh. No, kasi ugat sa no eh. Ito na. Actually, mura doon yung brother. Sinaulo kayo. Ayun po kasi dala ng mga circumstansya na nangyari sa aking trabaho. Pasoko ka na. Yung circumstance po na sinasabi niya ay Tanduay Girls. Pumili pa talaga siya ng word na hindi niya kayang sabihin eh. Circumstantia. Espanyol ah. Ang galing ah. Challenge. Sabi mo, challenge. Circumstance. Challenge sila. Challenge. Challenge. May mga, ayun po, mayroon akong mga trabaho dito sa Manila na ni-require na nandito ako sa Manila. So magkahiwalay po kami ngayon ng ano. And maintaining a relationship na magkalayo kayo, so medyo challenge siya sa amin. Ano po bang may papayo nyo sa mga ganitong sitwasyon? Are you able to communicate regularly? Yun po ang problema ko talaga. Communication.
Sabi na eh. May yan na mahina ako talaga. Chat mo na kasi, chat lang. Pero yun po. Pero ano ba, yung communication nyo ba ay araw-araw? Nag-chat ba kayo everyday? Oo, ano na, upbeat lang. Yun. Pero hindi ganun Yeah. ka. Unlike, di ba, pagka magkasama kayo Of course. talaga iba. Oo. Ako, I give talks sa mga OFWs natin, ng mga kaibigan all over. And yun ang mga payo ko. Kasi yung iba, ganun rin LDR. So I tell them, kunyari, magkasama pa rin kayo and you will have dates. Ang importante, at least 15 to 30 minutes a day na you have a video call. So let's say before you sleep or habang kumakain ng lunch, i-timing yun. Tapos naka-schedule talaga yun. Na, kunya paggising pa lang ng umaga, have those 15 to 30 minutes every single day. Tapos once a week, magkaroon kayo ng video date na talagang set aside. Let's say, my wife and I, so we've been married for 27 years. And hindi pa kami kinasal, we decided, choose dates, Tuesday nights, date natin yan. Nagpaalam ako sa misis ko Sinabi ko, sweetheart, pagkatapos ng kasal, I'll be so busy. Merong, of course, yung ministry. Number 2, yung negosyo na tinatayo natin na maliliit. It's gonna be very tough. Yun ang sinabi ng misis ko sa akin or ng fiancé ko. Sinabi niya, sige, basta bigay mo sa akin ng Tuesday night. Basta pag may date tayo, magtrabaho ka the rest of the week. And that's what I did. No? And yung Tuesday na yon was so precious. And talagang sa kanya yon. And then, nung medyo mas marami ng time, na yung mga maliliit na negosyo and more established, naging twice a week na yung aming date. No? So, yun lang. You have to make a commitment na non-negotiable yung time, that particular date with your wife. Yun na. Yung kumbaga kahit video call lang, di ba? Video call lang. Ano? oo. Video call and Video call. Okay. Video. video. Ayan. Yun, nagpapadala namin ng picture, yung mga picture. Anong mga picture? Tama na naman. Beautiful picture. Ang ganda. Puro headshots eh. Puro headshots. Patagilid pa dapat, ha? Yung talaga, yan. Talaga perfect. Siyempre, Brother Pwede mo Bo, bang ipakita rin sa beautiful? hindi naman lahat ng nangyari siguro kay Brother Bo nangyari overnight. I mean, feeling ko marami rin naman trial and error. So, ganun din naman talaga sa lahat eh. Oo. Ako may tanong ako, Brother Bo. Someone that grew up na palagi nagsisimba every week with my dad. Pero parang kaya natuwa ako sa feast because there's something na parang looking forward to sa mga talks before yung mass. Pero parang umabot ako sa point na narinig ko na lahat. Na naging redundant na yung misa that it just circulates na umuulit lang yung yung pandesal kasi may ganun yung papa ko yung the whole mass. So papansin mo parang nasa kalendaryo lang siya, naiikot siya, babalik siya dun sa same Bible verse, and then it will be discussed, and then it will be the same prayers in between, and then hanggang sa na-memorize mo na, and then you lose the feeling of parang repeat lang siya. Yeah. How do you remedy that? Yeah. How do you find your way back to loving the Sunday masses again? Right. So my suggestion is make it a very personal experience. So bago ka magsimba, bago pumunta sa simbahan, you go before the Lord and say, Lord, ito yung aking pinagdadaanan ngayon. Or Lord, ito yung tanong ko. Or Lord, ito yung pangangailangan ko. Or Lord, ito yung trial ko. Or Lord, ito yung masaya ako dahil sa ito nangyari. So meron kang dinadala sa simbahan na ito ako ngayon. Tapos Lord, kausapin mo naman ako sa misa. Kausapin mo ako pag ako'y nagdadasal. So you go there and you make it a very hindi ka pumupunta sa isang event. Hindi ka pumupunta para obligasyon. Hindi siya chore, no? Oo. Pupunta ka kasi merong kang kakausapin at mangungusap sa'yo, ang Panginoon. So, very intimate, very personal,
And then, nakikinig ka ngayon kasi meron kang tinanong eh. Meron kang dinadala eh. Problema or whatever, you know. Ito yung buhay ko, ito yung, kunyari, Lord, yung asawa ko malayo sa akin, Lord. So, yun ang dinadala mo ko. So, makikinig ka, imbes na obligasyon, no, nakikinig ka eh. So, you're more sensitive to anong sasabihin ng Panginoon sa'yo. Sa buhay niyo po ba, Brother Bo, may pagkakataon na po ba na pinagsilosan ng inyong asawa si Lord? Oo. Naging active tayo masyado sa ministry, no? And so, there were occasions in my 27 years na nagselos yung si Mrs. And basta ang rule ko, pag sinabi niya, alam mo, wala ka ng time sa akin. Oops! Siguro, totoo yan. hindi na ako magde-debate. So, titingnan ko na yung kalendaryo ko. Okay, cancel, spending more. Basta nakikinig ako sa misis ko. May isang Sunday, wala si Brother Bro sa office o nakatayo lang yung mga tao doon. Hindi tayo nasabihan na cancel? Ano po, naniniwala po ba kayo doon na happy wife, happy life? Oo naman. Oo. I really think for many people, alam mo, sila ang tawag ko sa isang misis, relationship barometer. Tayo ang mga lalaki kasi napaka goal oriented eh. May mga goals tayo, you know, sa trabaho, ganyan. But mas magaling sila sa relationship, mas sensitive sila eh. Kaya pag sinabi na lang parang kulang na yung ano, hindi na ako importante sa'yo. Makinig ka doon. Kasi mas magaling sila doon. So, dapat makinig tayo at ang unang dapat sabihin natin, ay, sorry. No? How can I make it up with you? May barkada pa po ba kayo? Valid naman. Paano kayo nagbabanding ng mga barkada ninyo? So, ang barkada ko ay mga misyonaryo rin, katulad ko. And every twice a month, lagi kaming nagagather para mag-dinner na mahaba, tapos kwentuhan, tapos ano rin, pag sinishare namin yung mga problema namin. So, we've been doing life together. So kung ang community natin ay 46 years na, ganun katagal yung mga small groups namin. Yung bonding namin. Kaya ba may immersion? Like you do worldly things like watch movies or Yes. magbilyar, mag-bowling, Oo, gusto namin yan. karaoke. Gusto natin yan. Oo. Ano yung last movie na napanood niyo, Brother Bo? Ah, With your friends, ha? with my Meron ba gano'n? O PG-13 lang tayo, guys, ha? Deadpool versus Wolverine. Mortal Kombat. siguro yung mga Marvel Marvel superheroes. Anong ginagawa nyo sa inyong downtime pag walang missionary, wala kayo ni Mrs. Medyo every morning actually yung downtime ko eh. Pagising ko pa lang, konting meditation, tapos nagbabike ako ng mga 45 minutes papunta sa isang park. Tapos konting exercise. Tapos sa katabi ng park may coffee shop. Kung meron akong addiction, it's being in a coffee shop. Hindi yung kape. Kape, okay. Gustong-gusto ko yung kape. Pero yung being in a coffee shop na tahimik, kasi I'm always with people eh. Ang dami nang nakipag-usap sa akin, ang dami nang humingi ng dasal, payo. So yung konting katahimikan sa umaga, sa coffee shop na nagbabasa, parang high na ako. Hindi ko kailangan ng drugs. Hindi lang masabi ni Rev siya. Rev, na masasabi mo rin ba yan? Ano ang nagpapa-high sa'yo ngayon? Actually, ngayong araw, di ko rin kailangan ng Gusto ko yung ngayong araw. Sa moment na ito. Pero pagtapos ito, Rems, Ewan ko kung tutuloy-tuloy. Kape naman. Ano po ang pinakadelikadong addiction? Pinakadelikado. My gosh. So we've meron akong again being vulnerable to you. My addiction that I went through as a young person was porn. And the irony was, nagsiserve na ako kay Lord, pero bagsak ako ng bagsak. Tumatakbo ako sa kumpisal, humingi ng tawad. After 2-3 days, bagsak na naman. Oo. And it was eating me up. And hindi lang yon, yung feeling ko na parang
parang almost despairing na Sa cycle. Oo, ito sa cycle. Lahat ng ginagawa ko, gusto kong tanggalin pero hindi ko matanggal. And ang nangyari, after some time, it was, it was still two things that healed me. Number one, si Lord, na nagsabing, mahal pa rin kita. Sinabi ko, Lord, tama na, sobra na, ang sama-sama ko na, ang hina-hina ko. Siguro ayaw mo na sa akin. Pero si Lord parang, hindi, mahal pa rin kita. Halika, no? Itutuloy natin tong laban na to. Number one. Number two, mga kaibigan. Kasi there was a point when I really hated myself na I shared it na. Sinabi ko sa mga kaibigan ko, alam mo, nakakaya sabihin sa inyo to ha. Ako yung leader niyo pero nahuhulog ako sa porn eh. So, nung panahon na yun, wala pang internet na. So, yung mga magazine. May nagtanong po ba anong category? Wala pa! Wala pa nga Kaya eh. hindi ikaw pwede kaibigan, hindi ka kasama sa siga na Hindi ka, marami di ba? ka father mo. Oh, may gumanon, no? So, ang gusto pong tanongin ni Roger, ano pong mga magazine ito? Tapos yung mga kaibigan ko, nung nasabi ko yon, alam mo, ang ginawa nila, yinakap lang nila ako. Sinabi nila, Bo, we love you and we'll pray for you. Ganun lang. Tapos, basta pag bumagsak ako, I would run to them, I'd tell them, I'd call them up or sabihin ko, nahulog na naman ako eh. Pagdadasal kita, Bo, kaya mo yan, you know? And then, dahan-dahan, nawala. No? Yung kasalanan kasi pag nasa dilim, siya, lumalaki, nagmumultiply. Pero parang Gremlin, di ko lang kung naabutan niya yung Yes. movie na yun. Okay. Basahin mo si Roger. Dadami yan. yan. Sabi magkakasipon. Lalong hindi maintindihan magsalita. Pero yung kasalanan, pag linalagay mo sa liwanag, no, nawawala yung urgency at yung intensity. So kaya I'm able to address people na pag sinabi nilang meron silang addiction, yun yung pinagdaanan ko, sinabi ko. And you just have to admit, no? Admit, kunyari sa sugal or sa drugs or sa kailangan aminin mo eh. Hindi pwedeng tinatago, you know, tapos hindi, okay lang to, I can stop this anytime, yung mga ganun. Hindi, kailangan you bring it out. And then, I really believe only love heals. Yung mga kaibigan na yun, yung barkada ko, talagang minahal pa rin nila ako, maski pa paano. Siguro yun yung difference din, Brother Bo. You're in the right circle of people that you opened up. Right. Eh, kasi sa amin, pag ganon, nako, bibigyan pa ako ng DVD niyan. Oh, try mo to. Hindi. So, Kailangan mo na umalis sa circle na ito. Hindi, ibig sabihin, like for these people who wants to open up, where do they go to? Is that the feast na ganyan na Yes, kailangan pumunta for oo. them to open up with yung this Ano addiction? po FEAST. Tama na. Okay na. Feast, oo. Siguro yung pinakadelikadong addiction, James, yung denial. Yung kapag, Yung alam mo kalaban yun, ng- nare-reason mo na, okay lang na, sa akin, okay lang na magkamali ka eh. Pero once na gina-justify mo na yung maling yun ay tama, yun yung pinakadelikadong siguro ang addiction. Sige, titigil na ako. Brother Bo, parang medyo nag-pass forward kayo dun sa kwento na and nawala na. Paano nyo yung step by step? Parang may do you live by the day na sabihin ko, sige, ngayong araw na to, hindi ako magpo-porn? Tatapon na yung mga magazine. Or ano ba yung mga first steps na ginawa? Tinapon nyo ba Kasi yung hindi siya magazine? internet eh, mabilis lang. Oo, Kumbaga internet parang- ngayon mas mahirap. Sobra. It's sa phone, Oo. nasa everywhere. Yeah. Talaga. So, meron akong mga steps na ginagawa. So, yun. Live by the day. Take it one day at a time. So, hindi ko iniisip na manalo ako bukas o next week. Hindi, itong araw lang na to, maging matibay. No? I'll be able to say no. So, ang ginagawa ko, pinaplano ko yung, alam ko kailan ako maging mahina eh. Alam ko yan, pag pagod na pagod ako, kunyari pagkatapos ng buong araw na trabaho, Reward mo yun eh. oo. Yun yung ano nun. So when you dahil medyo natatrack mo yung katawan mo, natatrack mo yung psychology mo, o dito ako maging mahina. So ang gagawin ko, magpaplano ako
dapat may kasama akong kaibigan na kausap, na magkukwentuhan kami tapos sa kainan. Yung ganon, pinaplano ko na, china-chart ko na yung schedule ko. To fill up that. Yes, yes. Tinry ko dati yan, brother boy. May kasama akong kaibigan. Kaso, Dalawa kayo na pareho kami nahulog. Dalawa kayo mahina. Sa coffee shop yan. Sa coffee shop nila ginawa. Bakit ba nakipagkita ka ng wala kang shorts? Gagawan talaga ng paraan. But it's pretty big, ah. Imaginin mo, aminin mo yung ganyang klase ng problema. Tsaka mahirap din yung live by the day kasi ang psychology din ng tao minsan kapag okay na ano niya na nalampasan niya ang araw na ito tapos kinabukasan nahulog na naman siya, parang iniisip ng tao, parang reset na naman ako nito, wag na nga, parang ganun. helpless. Paano ano naman ang steps doon, Brother Bo, na okay, sige, sober ako, sober ako for 1 week. Yeah. Pero nahulog na naman ako, parang ang hirap mong tanggapin sa utak mo na naka 1 week na ako, baka pwede na 'yun. Reward ko na ito. Yeah. And again, I go back to yung sinasabi mo na the right circle, having the right friends. And so basta every time you fall, kailangan i-confess. Kailangan humingi ng tulong. And kasi pag sinabi mo, ay nahulog na naman ako, sayang yung 1 week. Ngayon, kasi tutuloy-tuloy yun eh. From my experience, kung hindi mo quote-unquote ibulgar ang sarili mo. So kailangan talagang hingi ka ulit ng tulong. So for me, it took a number of years. I'm not saying it happened in a few weeks or a few months. It took a number of years na, kunyari, 3 months akong okay. Tapos biglang, ay, nahulog na naman ako. Ang hirap nun, no? Ang hirap nun. Iba-iba kasi yung babae sa magazine din. May bago issue. Oh, Yes. And so there, I just want to tell people na hindi madali, pero kaya. Basta just hold on to God, have the right circle of friends, and one day you will experience freedom. And what a beautiful, beautiful state that is. You know, yung sense na ayoko na. There came that point na ayoko na. You know, maski you cannot give me any amount of money for me to get into that because I know it will destroy me. So ayoko na. And that's a beautiful, beautiful feeling. Oh, mga Cool Pals, baka naman pag pumupunta kayo ng studio natin dito sa Century Park Hotel, hindi kayo dumadaan sa Cafe in the Park. Kailangan daanan nyo yan. Ako lagi akong dumadaan dyan. Dyan na ako nagbe-breakfast. Oh. Dyan na ako nagla-lunch. Oh. Dyan na rin ako nagdidinat. Kaya busog na busog talaga ako. Ang sarap dyan. Oo nga, no? May 20% off for Cool Pals Patreons. Discount. Kung naghahanap ka ng seafoods, naghahanap ka ng pasta, Meron dyan? naghahanap ka ng mga Pinoy and international food at Wow! iba pang mga klaseng dessert. Talaga ba? Wala sila, hindi, joke lang. Ano? Meron sila lahat niyan. Oo. Meron sila lahat Sarap niyan. ng buffet na yan. At syempre, pwede ka magpabalik-balik, walang judgment. Ikaw lang ang dinadjudge Oo, dito. judge ka namin. Kaya perfect dali ng tropa, pamilya ang date o kahit sarili mo lang. Kaya tara na! Dito sa Cafe in the Park! Oy, tara na. Alis na tayo dito. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Siyempre, Sa Cafe in the Park. Ilang beses ating sinabi yung Cafe in the Park! Brother Bo, ano po yung advice nyo sa paano mag-dispose ng kaibigan na makakasama sa'yo? Kala ko ebidensya. Pero bang, bye-bye? Yeah, I think you have to be able to set boundaries. So more than discarding friends, set boundaries. So may mga kaibigan na that violate your boundaries by giving you things that are bad for you or inviting you to places that are bad for you. So to be able, it's not really discarding na hindi tayo kaibigan, pero to be able to say, alam mo Brad, kaibigan tayo, pero ito yung mga bagay na I will no longer tolerate. Ito, 1, 2, 3. Yung pag-iimbita mo sa mga ganyang bagay. Kung talagang kaibigan tayo and you really care for me, hindi mo ako dadalhin dyan. You know? So, you set boundaries and make it firm. Pero sa ibang bagay, kwentuhan, o sige, game tayo, ganun. So, yun lang, I would recommend
na if you have friends that are of quote-unquote bad influence, set boundaries. Pero totoo, there might be some friends na talagang you really have to let go. I mean, let's face it, no? And it'll be tough, but that's something you'll have to do. Pag kaibigan naman, maintindihan ka eh. Like, they will understand na ayaw mo na. Di ba? Ano yung mga values na non-negotiable para sa inyo? I mean, kapag may ganong karakteristik, hindi na talaga pwede. Yeah. Ikaw muna. Sa akin, hindi pwede yung may kaibigan akong babaero. Sige, ganun na rin ako. Nagkasundo na naman. Nagkasundo tayo, Brother James. Di ba? Brother Hindi, Mumano. I mean, matatanggap ko yung kaibigan ko kung magkakamali siya. Pero kung talagang Kung nandun babaero pa rin. siya, tapos parang common lang sa Binabrag pa, gano'n. Binabrag. Yeah, Naku, Hindi na. pas ako dyan. Hindi ako... Ikaw no? Hindi, sa akin, pagka nasisira yung peace ko. Kasi ang hirap mahanap yung gagi. Parang yun yung... Gagi. Si brother mo. konti lang naman. Pero yun yung ano ko yun yung siguro di ba parang napag-usapan natin na pag tumatanda ka kumukonti talaga yung circle mo di ba? Dahil hinahanap mo yung peace mo Pero pag nakakasira na siya or parang Nalalabas niya yung sama ng ugali mo. Parang gano'n. or Natitrigger parang ka niya. parang ganun or yung parang kumbaga na set ka na pero pag yung parang natitrigger ka pa ng mga ginagawa niya or parang nagiging masama ka dahil sa kanya, yun yung sigurong mako-consider ko. Ang hirap ipagdasal ng kaaway no, brother? Pero kailangan ba? Kailangan. Ang hirap siya ipagdasal. Yeah. Kasi galit ka sa kanya Yeah. Ba't mo siya pagdadasal? Pero kailangan. Brother Bo, may... Punta ulit tayo sa addiction. Masama bang ipalit si Lord sa addiction? Kasi may mga instances na kung isa ka addict ka sa isang bagay, tapos ang ipinalit mo kaagad si Lord, parang nilipat mo na yung addiction mo kay Lord. May mga instances may na mga nagpapaka-self-righteous yung mga taong yon, hindi ba? Galing. So paano mo maiiwasan yung paglipat mo from addiction to Lord para hindi ka maging self-righteous at magmata ng mga taong hindi naman. Imposing yung Oo. Ako, it boils down to yung imahe ng Diyos sa isipan mo or your image of God, your picture of God. Alam mo, pag ang Diyos mo mapanghatol, judgmental. Galit sa sex bomb. Pwede. Exactly. Ang nangyayari, magiging ganun ka You become the God that you worship. So if you worship a God that is judgmental, you will become judgmental. And so, i-correct natin yun. So, first things first, no? Kunyari, you're in an addiction. Hopefully, you will be healed by God's love, God's mercy. Na yun yung matutunan mo na, ay, napaka-merciful ng Diyos. So, pag natanggal na yung addiction mo, magiging merciful ka rin. No? Kasi you act like the God that you worship. So that's where I have very, very big difficulties with some religious people. Pag nakikita ko silang very self-righteous, no? Ang nakikita ko, ang problema dito, kasi yun ang nakikita nila ng Diyos nila. That's the God that they worship, na kailangan i-correct ng konti yung kanilang picture, larawan ng Panginoon. Doon kasi nata-turn off yung mga tao sa religion. Kapag ang bungad mo sa kanila ay hindi ka mahal ng Diyos dahil ganyan ka. Kailangan mong magbalik loob sa Diyos. Paano magbabalik loob sa Diyos? ginudge mo na. May impyerno ka. Di ba? Parang Yan din ganun ang panakot ka agad. Hindi siya nagagaling sa pagmamahal. And kundi sa that is pananakot. beautiful. Wala ka sa timing, sasalita pa ako. Kaso nagpalakpakan sila Wala. Hindi, cancel nyo. Pero yung pinakamagandang sinabi ni Brother Bo, you become the God that you worship. I mean, it's pretty. And the thing is, it's all over Scripture, pero bulag tayo kasi iniisip natin mapanghatol ang Panginoon. But if you look at the life of Jesus, so he had a healing ministry. He had a teaching ministry. He had a miracle ministry. Gumagawa ng miracles. Pero nakakalimutan natin, he had a meal ministry. And it was the center. Kaya may Eucharist Meal ministry yun Sino ang dumadalo sa meal ministry niya?
tax collector, drunkards, prostitutes. Tingnan mo, nasa Bible yan. Pero bulag-bulagan tayo. We don't understand. That's the Jesus we worship. Na ang talagang, kaya galit na galit yung mga pariseo sa kanya eh. Kasi ba't naman sumasama ka welcome lang? lahat. So, welcome lahat. Kinakaibigan mo pa. Kasi sa Hudyo, if I eat with you, ibig sabihin, I'm declaring to the world, close tayo. Close tayo. So, biruin mo, ang ka-close niya, isang tax collector na according to their religion, bawal na bawal pumasok sa templo. Kasi makasalanan. Pero kay Jesus, brads tayo. Kain tayo. That's the God we worship. And if we only absorb that, magiging mas humble yung mga Kristiyano to everyone. And we will be like Jesus na makasalanan. Halika, magkaibigan tayo. Ako rin naman makasalanan tayo. Pero pinapatawad tayo ng Panginoon. Nung sinabi ni Brother Bro yung tax collector, drunkards, tsaka prostitutes, yun yung base natin sa bar. Ano? Yun yung mga tao natin sa bar. Ako, mayroon akong question as a comedian. For you, ang God ba natin may sense of humor? Oh, yes. And will be able to see our jokes as jokes. Yes. Even if we joke about religion. Kaya ba yun? Yes, kaya yun. Kaya yun. Ako naniniwala ako na God is not an uptight God. Merong sinabi si Saint Teresa of Avila. Nakalimutan ko na yung pinaka-quote niya, pero yun yung sinasabi niya na our God is a God who enjoys and laughs, and meron siyang ito yung kwento na yung nasa toilet siya. At ang demonyo sinabi niya, nagdadasal siya sa banyo. Oo, sa banyo. I Oo. think, yeah. Oo. And so, yung demonyo biglang nagsabi sa kanya, ikaw talaga, Teresa, tingnan mo, nagdadasal ka sa banyo. Ano ba yan? Tapos sinabi ni Teresa, bakit? Yung aking dasal, umaakyat kay Lord. Yung nahuhulog pababa, para sa'yo yan. So, di ba nagjo-joke yung isang Saint Teresa of Avila? Si Avila ba yun? Oh, Avila. Tama. Oo. So yun, basta there's this beautiful stories about that God laughs. Saint Teresa, wag mo ako i-flash. Huwag may flash yan. Nice. Yun yung isa sa mga nilalaban din namin every time we joke is that God is also, he has a sense of humor. Kasi minsan ang pinanggagalingan ng jokes ay patungkol sa religion at patungkol doon sa mga taong kunwari ay relihiyoso na masyadong ini-imbibe yung pagiging relihiyoso nila. Parang yun na yung ano nila. Yun na yung badge nila para masabing lamang sila sa ibang tao. Yun lagi ang pagdating sa jokes naman ng mga comedians tungkol sa religion. Feeling ko yun lagi ang pinaghuhugutan dahil yung relihiyon parang lagi nilang ginagawang shield para magmukha silang mas angat sa mga taong makasalanan. So, Which is horrible. Absolutely horrible. It goes against the whole spirit na gusto ng Panginoon, di ba? If you want to simplify or summarize the whole gospel, sinabi ni Jesus, love God, love neighbor. ganun lang. Period, di ba? So if your religion is doing that, badge, shield, angat ako sa iba, wala na yung love God, love neighbor dun eh. Wala ka na. Nawala ka na sa sentro. Brother Bo, hindi ba nakakatulong na ginagamit ng mga taong yan yung Old Testament? Paano ba i-interpret ang Old Testament? Dahil nandoon yung vengeful God na ginagamit ng mga religious para mangmata ng ibang tao. Ikaw, parurusahan ka na. Kasi nandoon yun sa Old Testament na lagi nagpaparusa ang mga tao. Sa parenting panganay, Old Testament Sa bunso, New Testament. New Testament na. Tama ba? Ka na sa bunso. Pero ganun ba? Paano ngayon dapat i-interpret ang Old Testament para hindi mahulog ang isang taong gustong maging relihiyoso, gustong bumalik sa Panginoon?
na hindi ginagamit yung Old Testament para mangmata ng Oo, ibang skip tao. mo na bang Old Testament and go straight to New Testament, or there's a reason behind why you need to learn about the Old Testament? Yeah. The Old Testament, the whole Bible is a story. It's one story, one unified story that leads to Jesus. So Jesus has to be the lens na yun yung salamin mo. So pag binasa mo yung Genesis, Exodus, Leviticus, yung buong Old Testament, kailangan gamitin mo si Jesus as the lens. So when you understand that, yung mga judgmental, yung mga ay parang galit si Lord dito sa Old Testament. Pero basahin mo na kwento siya going through, that's how they understood God at that time, no? And God meets us where we are. Yun yung level of understanding nila. Pero tingnan mo, it all leads to Jesus. So pag ginamit mo si Kristo bilang lente mo, then you will understand, ganito pala ang ibig sabihin nun. So hindi as is where is. You interpret the Bible using the Bible. So you don't take one verse and then isolate it. Tapos ito na yung katotohanan. Hindi pwede. Papatato mo na sa dibdib mo, di ba? Hindi pwede. Hindi ganon. Buong kwento yan eh. So hindi pwedeng isa lang. Dahil wala namang nasusulat na mag-resign ka sa sex bomb. Galing Alam mo, nagusto ko sa feast. Once pala ako naka-attend actually. I just read a lot of the newsletters. You go way back 2014. And then, yung human connection sa pag-preach talaga, yung tatawa ka, maiyak ka, tapos ma-inspire ka, and then after nun, misa. So, yun yung parang na-serve yung buong kaluluwa mo kasi meron kang bit-bit na aral from someone that went through certain challenges. Tapos dala mo yung hope, yung courage, yung parang merong nagbabantay sa'yo, merong gag-guide sa'yo, huwag kang susuko, ganun. So yun yung Gano'n ka ba kadalas ang feast ngayon? Ang kami na kasi, brother boy. Yeah, we are in 32 countries na. Oo. And usually once a week. Pero may mga lugar, may mga probinsya na twice a month lang. No, depende sa lugar. May time po ba na hindi ito tinanggap ng Catholic Church? May mga pagkakataon na ang parish, yung pinaka-parokya, kasi we try to put the feast sa mall, sa sinehan, sa civic center. Bakit? Kasi ang target ng feast, yung mga hindi nagsisimba. Kung ilalagay namin sa parokya, nagsisimba ng mga tao doon eh. Ang target market ng feast, yung 70% ng Katoliko na hindi na nagsisimba. 30% lang ng Katoliko ang nagsisimba na ngayon eh. So, yung mga ibang pare, parang bakit ganun yung feast? Parang dinadala yung, ba't hindi sa parokya? Dapat sa parokya. So, there were a few times na pinagbawalan tayo. And ang ginagawa lang natin, obey. We just obey. Ayaw ni Father. O wag na. Let's hopefully one day i-explain natin sa kanya na hindi po namin ninanakaw yung mga tao na nagsisimba na. Hinahanap namin yung mga hindi pa ayaw na magsimba. Lalo na yung mga kabataan. Oo. Yung mga they don't see the relevance of going to church. So those are the people that we try to attract. Oh, wala nang mga religious shows eh. Like me growing up, you have Superbook, 'di ba? Flying House. May mga Every Sunday mass na umaga, meron din. may mga Sunday mass. Pero may mga religious na mga shows that actually targets kids na matuto ka ng mga Bible Actually, stories. merong Superbook yung bago. Yung na bago, pero hindi na 3D. siya sa meron pa ba Meron sa sa GMA, alam ko. meron na. Binalik nila. May robot din po ba kayo sa feast? Joke lang, Brother Bo. Brother Bo, meron po kayong regalo sa amin dito. Oo. Iba't ibang libro base sa aming mga personalidad. Yes. GB, wow. pwede mo bang buksan yung iyo at tingnan natin ano tungkol saan ba yung libro yan at bakit yan ang maganda ito. napili ni Brother Bo para sa Maganda iyo? ito. Ito po bang ito po yung inyong shop online, peacebook.ph. Yes. Feastbooks.ph. FEASTBOOKS.ph. Hindi po Facebook Facebook. Baka lang. Facebook. GB, ano yan? Sa akin mo, sakto ito. Pero may Sa akin, we have Bo Sanchez, How to Prosper.
Ay, ganun. Learn a simple 5-point system to change your financial life forever. May sakto sa'yo, di ba kanina? Sakto yan yung kasi tanong mo. totoo, ako yung lahat ng questions ko talaga kay Bo is from ano yung mga personal na ano ko yan pinagdadaanan. Enjoy your age, how to claim the blessings of your season. Oo, wag ka raw Magaling, masyado ah. mag-AI. Hindi, pinag-aaralan ko ang AI ngayon. Opo, siya po ang AI. Oo. Yan. Paano po ba dapat i-enjoy ang age ni GB? Tatanda ka rin, Noy! Oo. yung libro na yan, pinag-usapan ng the 4 seasons of a person's life. No? So yung spring, yung autumn, tapos yung winter, so yun, summer. So may mga kanya-kanyang Dali po ng addiction. Biblia yata yun. Addiction sa inhaler kasi yung May asthma may asthma kasi Oh. siya. So, kunyari, springtime, let's say from age 1 to 20, anong mga dapat mong gawin? So, tinuturo ng libro. No? Pag summer naman, pag let's say from the age of 20 to 40, so yung ganun. Ano yung dapat mong gawin? Anong Bakit attitude? summer po ang 20 to 40? That's the time of work. Sabi pag summer, that's when you plant. Ani. Ay, nagtatanim. Tapos autumn, that's mga 40 to 60. That parang you get the rewards na of working for 20 years. Tapos yung winter season is 60 Kasi yan pataas. yung masakit yung mga buto-buto mo. Kasi pag malamig, masakit sa buto yan, di ba? Yes. At saka yung katawan mo yung malamig na. Sa ulo ka. And what is winter? Winter is the time of renewal. Ako 60 na ako this year. And I foresee that it's a time of renewal na I need to be stronger physically, spiritually. Kasi baka may mga mission pa ako dapat gawin na bagong assignment ng Diyos. So at the age of 60, tanungin natin ang sarili natin. So yun ang libro. Kayo po ba, Brother Bo, meron na kayong anong ine-expect nyo beyond 60? Ano bang nasagot na ba ni Lord kung ano ang dapat mong gawin? Meron lang akong mga idea, no? So one is kasi we were able to raise up younger preachers and younger leaders sa FISTE. So that's why we're in 32 countries. So gusto ko sana, I want to step back even more. Kasi 7 years ago, I stepped down from overall leadership. And importante yun para yung mga bata na ang mag-lead. Take over. Oo. So ngayon, I want to take one step even backward para sila na talaga kasi feeling nila nandiyan pa rin ako, nakikialam, gusto ko talagang sila ang mag-lead. And maybe the Lord will tell me to do other things. Halimbawa, yung ating work for the poor na tuloy-tuloy lang, baka merong siyang bagong assignment. Sa akin naman po, ito bubuksan ko naman ang akin. This or that. At saka the abundance formula. So ano po itong this or that, tiny choices to uncomplicate your life? Bakit ito po ang napili nyo sa akin? Wala po ba ako, mahina po ba ako sa decision making? Now, Eto po. this book is very interesting. Meron akong ina-upload sa social media ko, Full Tank. And it's a 5-6 minute video every day. A reflection lang, a simple message. Ang ginawa ng libro na yan, yung mga messages ko that I've been doing for I don't know how many years now. They got the best, they wrote it down, and they compiled it. So it's really miscellaneous topics on everything. Spiritual life, finances, everything. Thank you, Brother Bo. Pero the abundance formula, yan yung talagang tinuturo ko. Anyone who says, turuan mo man ako yung finances ko kasi walang order. I tell them, 100, 10, 20, 70. Yan yung abundance formula. What is 100? Earn as much as you can. Binigyan ka ng gift ng Panginoon, use it to serve other people. Earn 100%. Ano yung 10? Give 10% to God. Say to the Lord, ito yung pasasalamat ko. 20%. Invest 20% of your income for your future. So, importante yung pagdating ng sweldo o kita, yung hiwalay mo kaagad yung 20% at bayaran mo sarili mo na ito yung para sa kinabukasan ko. And then 70%, live on 70% of your income. Doon hanggang 70 ka lang.
So that's the abundance formula. Ang ganda kasi parang yun yung tinanong ko Oo, sa inyo, Brother tapos Bo. Mga sakto, no? Di ba? Ang galing Ang mo, galing. sa kanya rin yun. No? Oh, Oo yun nga, din, eh. ang galing. Magician pala kayo, brother. See, Psychic. Hindi. Kasi ano yung mga cool pals yung kasama ni Brother Bo yung sa team. ating team, no? So si Marco who runs Truly Rich Club, si Ian, our IT, si Grace. So lahat yan, mga nakikinig at anong tawag doon? Patreon ng Cool Pals. Aba, hindi po nila sinunod yung 10, 20, 70. Parang wala po dun sa Patreon yung percentage. Para sa kanila, yung para sa kanila. 20%. 70% sa... Kasama sa Ayan, Nonong. Sa akin naman, okay. Limitless. Ito, limitless. Open up to God's, irrational generosity for your faith and finances. Yan. So it's just a combination of the spiritual and the financial. Tapos yung itong other book, Get Ready for More. 7 simple strategies on how to live a great life. Sinulat ko yan 10 years ago. This is a very special book for me. Kasi when I turned 50, tinanong ko talaga sarili ko ano yung pinaka-importanting mga mensahe ng Panginoon sa buhay ko that I love sharing to people. Kumbaga my 7 favorite messages. So yun. Yan dyan ko sinulat. Parang sakto rin po kasi gusto kong itanong sa inyo kanina, parang kung ano po yung masasabi nyo tungkol dun sa okay ka na pero may pangarap ka pa. Para siyang ganito rin get ready for more. Yes, Opo. yes. Tama. Get ready for more. So you're happy already, pero si Lord, merong usually may surprise pa yan So get ready for more. Life, the best is yet to come, kumbaga. Oh, wow. Okay po ba yung mindset na parang go with the flow? In one extent, yes. You need to learn to accept. You need to learn what's reality. So, pero ibalanse mo lang. Ibalanse mo lang sa, yes, go with the flow, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng plano, wala ka ng purpose sa buhay. Meron ka pa rin, kumbaga may destination ka pa rin. Pero, you need to understand na usually hindi straight line yan to your goal. So may mga left, may detour. Basta lang always remember. Do you know that a plane is usually off course 97% of the time? An airplane, kasi may wind factor, 97% of the time it is off course. It's amazing na a few degrees away. No? Pero balik ng balik lagi yung aeroplano. And that's what we need to do in life. May joke sana ako naisip, pero hayaan na natin. Okay. Opo, Tungkol sa Tore. yung 3% po ba ay hindi. Ay, ang ganda lang nito, the most important realization at halftime. Parang bago ka dumating, parang feeling ko parang bago ka. Pa midlife, papuntang midlife na. Oo. Brother Bo, yung same question po sa go with the flow. Ilang percent dapat ng buhay mo ang planado? Oh my gosh. Iba-iba ang personalidad ng tao. So ako gusto ko, I'm a planner. So I remember when I was single, I wrote 15 pages of everything I wanted to do with my life. Yung I will be an author. I will have a ministry for the poorest of the poor. It will be sobrang detalye. Talagang sinabi ko doon, gusto ko yung meron akong bahay kubo with the poor. Gusto ko nakatayo ako sa porch. Pag nakatayo ako sa porch ng bahay kubo ko, titingin ako sa kanan, may rice field. Sa harap, fish pond. Sa likod ko, gusto ko may coconut tree. Bakit? Wala lang. Bagay yung coconut tree tsaka bahay kubo Parang drawing po yata. parang drawing namin ng grade school yan, brother Bo. Yon, exactly. So sinulat ko 15 pages. I will get married. I will have weekly dates with my wife. Yung single pa ako noon 15 pages yon. And so yun ang personality ko gusto ko magsulat, mag-vision board, yung ganon. And 85 to 90% ng sinulat ko natupad na. Pero matagal. It took, I wrote that 28 years ago. Sure po ba kayong Fortune o Porsche? I want to say that sinulat ko nangyari. Oo. Nangyari yun. We have a ministry called Anawim. It's built on a
5-hectare property. Pinupulot natin yung mga lolo't lola sa kalye. And on that beautiful night, I remember, nung pinapatulog na namin yung mga lolo't Alam lola. po ba ng pamilya nila na pinulot? Wala silang pamilya. Wala silang Maging bandang si Bodan. Sorry, Nawawala si Lola. makakat ko lang po. Puputok na po kasi yung pantog ko. Inom ako ng inom ng tubig. Ihi lang po ako saglit. Sorry Yung ihi mo ay limitless. Pero naalala ko yung ito yung mga minsan kino-quote ko din si Brother Boy, minsan isiset ko na example like nung magpiprint kayo ng books Yeah. that you overprint, parang sa nagprint ako ng sobrang dami not Yeah. knowing kung gaano karami yung mabebenta pero alam ko parang Yeah. minsan kasi may ganong ano kami na parang ano mo na print mo lang 500 copies lang kasi natatakot tayo baka hindi mabili. Pero I believe that was one of the teachings na ano mo na parang you printed how many books na libo agad Yeah. yung pinaprint Yeah. mo Yeah. na not knowing kung mabibili siya o hindi. So how do we apply that in our case na we have merch, we have books that we want to release pero natatakot kami baka walang bumili, baka masayang yung investment namin. Yeah, as long as you take reasonable risks, no? Hindi naman unreasonable pero calculated pa rin. And then look at so if you say this is your goal, then have a marketing plan. So I'm not saying wala yung ganon, pero always ang tinatawag nila you're always in prayer mode, no? Na Lord, sana ito yung goal namin. So Lord, may marketing plan kami ha. So ito yung gagawin ito yung piprint natin, Lord ha. So yung kinakausap mo si Lord, no? And then if he gives you the go signal, then why not, di ba? Pero reasonable pa rin yung risk. Pasensya na po kayo, brother. Ang dami namin tanong, Oo. ha? Kasi Pagkakataon ko na to, Brother Bo, pinapakinggan lang kita saka pinabasa yung ano eh. minsan lang kami maka-encounter ng taong may wisdom, brother. Hindi, sa Uy, guest, kami sa na guest lang tayo. Sa guest lang kami nakakuha ng Oo, sa mga guests lang. Pag kami po, wala kwenta yung mga pinag-uusapan namin. Sana ma-invite namin kayo sa isang stand-up comedy show, Bo. Para mas lalo kayong mapadasal. Kailangan nyo po yan. Si Ryan Rems po ba, may libro bang binigay sa? Hindi pa raw nasusulat eh. Yung para sa... Ayan, si Muman na magbubukas ng libro. Sa'yo yan. Sa'yo yung libro na. Kay Muman yan. Okay. Bago Biblia yata basahin mo. bigay sa'yo. Yung gusto ko lang idugtong yung kwento ko na nangyari lahat yun ha. I lived in a nipa hut nung tumayo ako sa Porsche. Tumingin ako sa kanan. We did have a rice farm. Ang galing. Tumingin ako sa harap, may fish pond. Tumingin ako sa likod, may coconut tree. At talagang napaluha ako. Sinabi ko, wow, a few years ago, this was written on paper. Ngayon, it is right here all around me. And ang mensahe ng Diyos sa akin, we underestimate our power to make our dreams come true. Kinikilabutan ako, Brother Bo. Kasi minsan, may isip din natin sa sobrang trabaho tayo ng trabaho, ang focus natin laging future. Minsan nakakalimutan natin tumingin sa sarili natin sa present na tapos titingnan natin kung saan tayo nanggaling. So parang, uy, ito yung pinagdadasal ko dati Parang pinagdadasal ko dati, maging artista ako, tapos ngayon nakukuha ko na. So parang minsan, sa sobrang kakaplano natin, nagiging ungrateful tayo. Tama. Doon sa Wonderful. nakuha natin. Si Muman, ano ang... Ungrateful siya? Hindi, may libro siya. Simplify how to be really wealthy in all areas of life. May kulang ka pa. Hindi, baka meron na yung monetary. Saan ka pa pwede maging... Family. Mayaman ka na sa family. So, saan ka pa? Feeling mo, Muman, saan ka pa nagkukulang? Sa heater sa swimming pool. Oo. heater sa Paggamit swimming ng pool. tamang clutch. Tsaka wala kang aso. Hindi ba nagmamatter dito, masaya lang din talaga ako sa kung anong meron ako ngayon. Galing. Yun Hindi naman bro. pala. Di mo na yun pala kailangan yan. Pero siyempre, lagi kong iniisip how I want to be defined Kung balang araw pag wala ako, how I want to be remembered. I just want to be remembered by my family. Kasi sila lang naman talaga yung nakakilala kung sino talaga ako 100%. Ganda. And that is beautiful.
Dapat tama eh. Tama yung timing. Bababa muna, then bam. Ganun. Well, Yun, kung ano yung kulang niya, ayun ang kulang niya. Brother Bo, Timing. baka may libro kayo tungkol sa timing. Kailangan talaga di mo Sana makagawa kayo ng libro ang pangalan And That Is Beautiful. Or another book hindi, na... yung sa pagdating sa family naman, hindi ko pa matatawag yung sarili ko na mayaman. Ibig sabihin, it's still a work in progress eh. Dahil hindi pa nagtatrabaho yung mga anak niya eh. Hindi naman yun. I mean, Kailangan siya yung mabuhay. ano po, sir, yung mga anak ko pa ko sa 18, 14, and 7. Wow. So siguro pagdating sa wife ko, palagay ko kaya ko lang i-sustain kung anong meron kami hanggang tumanda ako. Yung talagang focus at challenge ngayon sa amin. Kumbaga sa isang equation, 'di ba, yung pwede pa magbago, hindi pa constant kung ano yung mga anak ko. So, yun yung pinagtatrabaho kong mabuti sa ngayon. Beautiful. Ang galing! Saglit ha. Pero may pangalawang libro eh. May pangalawang libro ha. How to deal with difficult people. Ang galing! Para sa'yo talaga. Para sa akin talaga. Talagang maraming salamat to sir. Ayan o. Medyo wig mo nga yun. Tama nakasulat to. Ipalo mo sa mukha ni James. Talaga sinulat ni Brother Ayan Bo o. yan? Papakasama mo, Brother Bo. Hindi nakasulat. Si Roger naman. Hindi, teka, may tanong pa ako kay Brother Bo. Yung Brother Bo, ano ba yung dapat aspeto ng buhay mo na kailangan ba lahat ng aspeto ng buhay mo maayos para masabing kontento ka? Hindi. We are always a work in progress. Basta, yung sinabi mo kanina, yun yung sagot eh. Na you have to be content by how? Gratitude. So, sa ating mga goals, no? Meron kang goal for your financial life. May goal ka para sa children. Naku, I'm a father, so I identify with that, no? Ano kaya mangyayari sa buhay nila, you know? So we have worries and concerns, and we have goals for our children, for our health, pero tingnan natin yung where did we come from? Tapos magpasalamat araw-araw para hindi yung nawawala yung worry eh. Kasi you realize, ay, blessed ako eh. I'm so blessed in my life. Tingnan mo, I came from there. My life now, pinapaginipan ko lang to eh. Pinapanaginipan. Pasensya na, Brother Bo. Nangongorek po yan. Nangongorek po yan. Nangongorek. Opo. Nangongorek yan eh. Pangarap ko lang to eh. Pero ngayon tingnan mo, reality. So when you're grateful, I think that's the answer. Na should every area of your life be okay before you become content? Hindi. Pero be grateful pa rin and you will be... Ang ganda, Brother Bo, no? Parang ang laging tingin ng mga tao, laging forward. Pero ang totoong contentment pala is papunta sa backward ang tingin. No? So, lagi tayo nakatingin dun eh. So, pag tingnan natin sa likod, dun tayo makukontent. Dito Dun bakbukang tayo- pa atras. Alam mo, pilosopo ka. Alam mo, basahin mo yung How to Deal with Difficult People kasi ikaw yung difficult people dyan eh. Oy, kay Ryan. Kay Ryan Rems. Ryan. Kay Ryan Rems. Meron kay Ryan Rems. Ito, sa akin, heart detox. Aba! Detox! Ang ganda Oy, niyan. ganda. Yun talaga yung word eh. Tapos susunod, rehab. Ito yung added description, how to remove the emotional poisons and negative thoughts that are destroying your life. Oo nga. Marami akong dark thoughts na Totoo yan. nasa utak lang naman. Wala pa sa kamay. Ano isa? Ito. How to change your life in 30 days. Tama-tama, wala na akong puhunan eh. 4 magical steps to transform your future. Ayun. Thank you po. Brother Bo, yung sinasabi ni Rems kanina, yung, ano yung librong yan? Dark Thoughts. Nasa thoughts lang naman niya, pero hindi naman niya minamanifest physically. Okay lang ba yun? As long as you admit it, we can never control birds flying over your head.
kunyari, lumilipad, tapos the please pa tawag doon? Si Ron. Flying over your head. Yeah. Ganun. Ayun. Ano? Lumilipad. Dumaplis. Lumilipad. The please. Tama ba yung the please? Oh, tama. Tama. Daplit daw. The please. Oo. You cannot control the birds flying over your head. You cannot say, "Oh, don't fly." No, they fly wherever they want. But you can stop the bird from building a nest on your head. Yun yung control mo na pag gumagawa na siya ng bahay. Ganun rin yung thoughts. Yung thoughts natin, it can go haywire. Yung mga masasamang mga thoughts biglang sasagi sa isipan mo. Normal yan. We're human beings. Basta wag mo lang don't build a nest. Wag mong i-meditate at you can actually say no thank you. Parang excuse me. Let me move on. Yung ganon. Very important. Yan, maraming salamat, Brother Meron Bo. pa, meron. At ito naman po kay Roger. Ito po yung libro ni... Bakit po ito yung... Ba't yung sa kanya itong po, dictionary. John Power Roberts. Ano sabi ang nakasulat dito, please don't correct Brother Bo. Galing ha. Hindi kanina, di ba, nag-CR ako, meron pang pahabol na book para Ayan, sa'yo. mamaya natin Ito, bigay. nakatalikod Tingnan lang natin. ito. Ano yung Pero binigay yan sa'yo? muna. Ito, Better Lover. Better Lover? Better Lover. Ano ba yan? Yung You better love her? May silimarin capsule? Liver lover. yun. Liver. Ito, create a lifelong sexual intimacy with your spouse. Perfect. Feeling ko, ba't nyo binigay ito? Kasi ito yung maraming SEO. Basahin nyo. Feeling ko, Medyo mahirap. Okay, isa pa. Better Lover. Create lifelong sexual intimacy with your spouse. Wow. Sabi ni Brother Bo, parang hindi ko sinulat yan. Tingnan mo sa first page, nakalagay dyan, video call. Oo nga no. Pero totoo, no, a lot of people, minamalit nila yung, sobrang importante ng sex sa union ng marriage. Yeah. I mean, you should be able to talk about it, yung Right. abundance or yung kakulangan or yung anything that makes you... Parang, So, message mo na yung asawa mo. uwi ka na ng Bicol mamaya. Uwi ka na ng Bicol mamaya. The problem, tama si Muman, the problem is not communicating, not talking about it. You know, sex is it is a expression of love. And for many marriages, because they don't talk about it, sayang. It should be a place of healing, a place of closeness, pero hindi siya nagiging regular. Sayang. Pahiram ako, Roger. Ganda. Ano yung next? Ay, ganda. How to build a happy family. Sinasabi niyo po ba magpamilya na siya ng isa pa? Hindi naman how to build another family. Hindi naman another family yan. How to build a family in NCR. Sakto sa sinabi ni Muman. Ano yung sinabi mo bago yun? Yung sa sexual intimacy. Hindi. Ito. Ito yung panghuling libro para kay Roger. Yan. Ano yung librong yan? How to find one to love. Nakita mo na eh. Para sa'yo daw yan eh. Para sa'yo daw. Pero ito yung librong wala nang... Hindi mag-a-apply sa atin lahat kasi lahat naman tayo feeling ko nahanap na natin yung person para sa atin. And Hindi that ka is sure. beautiful. Sinasalo ko na kayo lahat. Tama. Ayos yan. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you by the Pod Network Entertainment. Be a Patreon subscriber. Visit www.thecoolpals.com. Watch our live recording at the Cool Pals Bar at the Cellar here at Century Park Hotel, Manila. For schedules, visit our website. www.thecoolpals.com din yan. Bili kayong ticket dyan. May bayad ang entrance dito. Huwag kayong kuripot. And follow socials sa Facebook, Instagram, X,
at TikTok. TikTok. So, manood din rin kayo ng vlogs namin sa YouTube. Achoo! Yan. Ngayon ka Sama mo pala, yan! Kenji! Isama mo yun! Isama na yun! Sama na yan. Isama mo yun! Putang Oh. inang yan. Mag-Patreon Wala ka kayo bang para, control? para may panggamot kami kay Roger. Kanina pa Please, yung sipon ko mag-Patreon eh. na kayo kung gusto yung mabati. Doon lamang. Huwag na kayong mag-comment pa para na kayong tanga niyan. Yan. Yan again, thank Ayan. you. Thank you Brother po. Bo. I have to say, most inspirational person Oo, I've ever talked to. Kaya nga nasa Si wishlist ko Brother yan. Bo. This is really a pleasure and a blessing to have you on our show. Thank you. Alam mo, puro kalokohan ng show namin, pero we really do try to get guests that will be able to help people din. Brother Bo, bago po tayo magtapos, pwede ba kayo makahingi ng pray over para sa Oo, mga listeners prayer. natin at Ay, least ganda. para magabayan sila. After nito, syempre kasi after actually, nating ma-inspire yung mga tao, syempre kailangan may guidance pa rin. Sure, I'd love that. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, thank you so much, Lord, for being here. Thank you for being present, and thank you for speaking. Thank you for giving the gift of laughter. Thank you for giving the gift of helping people to laugh in the midst of their sorrows, worries, and difficulties. You have given these gentlemen, your sons, this beautiful gift. And thank you, Lord, that they are using it to the maximum. I ask you for blessings for them, that you continue to fill them with more joy, more peace, more love, that they'll be able to manifest your light to so many people through their work. And I also pray for everyone listening. I ask you, Lord, that you bring them closer to yourself and you use them also as your light in this dark world. And this I pray in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat, Brother Bo. At ngayon naman po, magsisimula na po ang ating pamura. Greeting ang Greeting. Pag-God-bless, pag-God-bless. Maraming salamat, Brother Thank Bo. you, thank you. Kamusta Thank you so naman po much. ang experience dito sa Oh my gosh, it was so good. Ba't nang nag-oh my gosh kayo, tumingin kayo sa kanya? Oh my gosh. That was so beautiful. I loved it. I didn't know it would be this how do you call it? Real, very real. And I think you guys are really wonderful and you're doing a great job. So please keep it up. Yes. Sa mga nagtatanong palagi sa akin kung DDS ako, actually BBS ako, Brother Bo Sanchez. Yeah. Oo nga, no? So, ever since. BBS! BBS! Yeah. Iba ka talaga, Tatay Jibs. Eh. Kabaliktaran lang yun, ha? Oh, isang BBS. Salamat po, Brother Bo. Sana po Thank hindi you pa po. po ito ang huli. Yes, I'd love to watch your show also one of these days. Maraming Yes, salamat. yes, Salamat po. Thank you. Sa anniversary, you. no? Thank you. Thank you, Thank you. Brother Bo. Thank you, Brother Bo. Thank you. Okay lang po ba? Magkakaroon lang po kami ng Greeting. greetings lang po sa ating We will do it your way. your way. Para, So, usually po, kasi pamura po ito ito. kasi, yes, Pero God bless po ang sasabihin. Pag-God-bless. Shoutout muna sa ating mga Patreon dyan. Si Ana Marie Gonzalez, Rayana Enriquez, Wilson Dinglasan, Nina Milan, Raymond Manya, John Paulo Picar Marias, Royce, Emil Hapin, Becker Van Ramos, Aliza De Leon, John Paulo Cruz, Rigo, Jude Vegas, Mervin, Makahilo, Pamela Hilaria, Tom Michael Bernardo de la Cruz, Alexis Co, JB Manalang, Kobe Bernardo, John Isaac Medina, Rafael Del Prado, Essence Diocena, Robert John Martin, Ezekiel Martin, Mark de la Cruz, at si Rene Rosario. Yan, from Adrian Angelo Alban, pabati po kay Nigerian, Kuya Will, ang mga kaibigan namin bagong kasal, si Mac Entere. Hello, Makmak! God bless sa iyo! Ayun. From Paul John Santos. explain ba natin kay Brother Bo? They're asking us to play different characters to greet them. So, No, baka akala nyo may Tourette. baka magpatakot kay Oo, James. oo, Marami oo. siyang characters, Brother Bo. Baka magamit nyo dito sa feast. Paul John Santos. Pamura po in unison na may... Pag-God bless. Ayaw nga, pag-God bless nga po in unison na may Jesus chromosome. Sa amin ng girlfriend kong si Celine, Jay, sa aming second anniversary this June,
Si Paul John and Celine, kaya sa inyo, Paul, Paul John John And Celine. God bless you! From Bon Jeremy Estrada, pabati po ang tropa ko si Christian Amak in Mongolian accent. Thank you, KP. Kaya sa'yo, Christian Amak. God bless you! From Zyron, pabati ng happy birthday kay Mel Joseph galing kay Randy Salvaje. Hey, Mel Joseph, humiga ka't bibigyan kita ng elbow drop. God bless. From Perry Panilio. Baka fancy brother mo ng wrestling. He was doing Randy Savage. Wrestling fan po yan. From Perry Panlilio, pa-God bless naman si Sir Rain kay Roger Ingongo. Roger Ingongo version. Yung mga na nga. Pambihira naman ba? Mahirap yan sa kanya. So, para maiba, gawin mong tuwid. Okay? Pa-God bless si Sir Rain. No way, sabi ko lang tayo ay pagpalain ka ng Diyos. God bless. Kabait ha. From Ann Grace Castillo, pag-God bless kay Drunk Nigerian Kuya Willie Alvin Aragon James. Sa mga pinsan ko na si Mark Angelo at Ryan Patrick Santa Maria. Si Mark at si Ryan. Hi, Mark and Ryan! Talagang God bless sa inyo. Talaga namang pinaramdam ni Lord ang pagmamahal sa inyo. Nakita ko magiging. Yun naman talaga ang ano. Takot na takot ang brother mo. Yan, from George Slash. Kailangan pa tayo pagdasal ni brother mo ulit after nito. Dapat pala after nito. Oo na, pero pabati po at pag-God bless sa kaibigan ko si Christian Santos, kay Alamat, Ryan Rems, na Silas. Christian, ano? Christian Santos. Hi, Christian Santos. Binabati kita parang araw na to'y para sa'yo at sa lahat ng silas. From Pwede mo kasi hindi na sabihin. Oo nga, no? From Rex Darwin Hayaan sa mo siya, hayaan mo Bariaga. siya. Hindi ko na matingnan sa mata si brother. From Rex Darwin sa Bariaga. Pabati naman sa tropa ko since college si Joshua Doctolero kay Mongol Ryan Rems na may J chromosome pare, si Joshua Doctolero. Joshua Doctolero, kamusta ka na? Alam kong hinahanap mo, peace of mind. Dahil yung katulad mo at katulad kong may J chromosomes. Oh, yan. From Bien Alvarez. Magandang araw, Cool Pals. Pamura naman ang mga tropa kong Cool Pals. Oh, nga, sorry. Pag-God bless naman yung mga tropa kong Cool Pals. Joshua Kabit at Nicholas Cruz. Pabinyag daw sila kay Nigerian Kuya Will. Hello! What is the name? Si Joshua at Nicholas. Hello, Joshua and Nicholas. I will pray Preach for you. you. I will pray for us. I will pray for us. Pray for us! Pray for us! Ayan. From Carlo Alvin Enriquez. Mamaya explain ng team ni Bob. Huwag ka na explain. Huwag ka na Na-explain explain. mo na. Okay na to eh. Mamatay na sa kakatawa brother mo. Ayun o. Yung team nyo. Santihin niyo sila, Lumumula brother na yung mo. mukha oh. From Carlo Alvin Enriquez, pabless kay Tay Nonong sa May 25 anniversary namin ng asawa ko, Paula and Carlo. Kaya mo yan, Tay. Kaya mo yun, no? Tay Ilonggo. Tay Tay Ilonggo. Ilonggo. Tay Ilonggo. Oh, kumusta ka? Ayun yung pagkakataon na masasabi ko sa inyo. Peace of mind. Gusto ko sabihin sana na papa nyo to. Daddy. Daddy nyo to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana ay maging grateful kayo sa buhay ninyo at sawadi, God bless you. From Carlo Raagas, pabati at pamura po sa Kalogs Plus One ng Chinese Panlasang Pinoy GB accent, pare. Kalogs Plus One. Kalogs plus one Kayo, visa Kayo, bariwala kayo, masyado maswerte pero totoo dasal kayo kay Lord kanta ko kayo ito God bless you, ibig sabihin nito Chere Koko Kwaila. Chere Koko Kwaila. Chere Kongkong, Chere Kongkong, Chere Kongkong Kwaila. God bless. Yeah. From Aaron Agcawilio, hello Cool Pals. Pabati po sa girlfriend ko nasa Dubai at nakikinig at nagpipigil ng tawa habang nakikinig sa inyo sa work. Kay Nigerian Alvin Aragon James. Hello!
what is the name? Girlfriend ni Aaron Agkawili. Hello, girlfriend ni Aaron Agkawili. Ay, nako, dahil babae ka, I will pray for your ass. Ay, Pray for us. Pray for us! Pray for us! Parang napakulot si Almost. Ang pangit Almost. Ngayon lang may nagpadasal sa wet ko okay Baka kakaupo. Baka sa office ng katrabaho. Humingi ka ng sorry kay Barbo. sorry po, bakit? From Johnny Sige, Harris. For sa pamit, for sa pamit. Pamura kay Sultan Chromosome. God bless. God bless kay Sultan Chromosome. Para sa aking kapatid na introvert na si John Micah na hindi lumalabas ng bahay. Hey, John Micah. Alam ko na kung bakit di ka lumalabas ng bahay. Dahil sa labas ng bahay, wala kang peace of mind. Diyan lang ang tunay na peace of mind sa loob ng bahay dahil may tatago mo dyan ang iyong chromosome. From Aga Barba, bagong Patreon. Salamat po sa sale. Pamura at pabati ng happy birthday sa katrabaho kong maitim ang likuran na si Aldrich Manyo kay Korean Kuya Will Heitler James. Aldrin. Haro-hardin yun. Happy? Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo rin. From Benjamin Plankton, mga Dre, pabati naman sa ama ko, Rolando Villanueva na 70th birthday Na naman? Oo, ay naulit. At pakimura ng malutong yung God bless ng malutong yung pinsan nila na taga La Union na binuking yung surprise party para si... So, kay Rolando Villanueva, happy birthday, sir. Ay, Rolando Villanueva. God bless bless po you. sa inyo. God bless you. More blessings to God come bless. sa inyong birthday. Nako, talaga ngayon lang kami nagbate ng maluwag sa amin. From Henry Villamiel, pakibati naman in unison si Ma'am Denden na mag-a-assist daw sa akin dahil OFW ko sa pagbili ng Troy to Your Cool Pals shoes at iba pang merch sa event. So, shout out po kay Miss Denden. Denden! God bless you. Napakabuti ng puso mo para tumulong sa From mga Tom OFW. Olba, pabati pong ate kong Cool Pals na nasa Canada, Grace Olba Hipona. Kaya po sa inyo, Miss Grace Olba. God bless you! From Keen Valdez, Eya Melele. Pabati po from Dubai kay Nigerian James para sa pinakamamahal kong girlfriend na si Angie Bulanhagi. Hello, Angie, I will pray for us. Yan, from Maximino Cato. Yan. Pamura naman po sa tropa ko si Mark Dichos at pabati yung kaibigan ko si Mark Dichos at Kim Twiza kay Clown James. Hello, Anong pangalan niya? Si Mark and Kim. Hello, Mark and Gil. Yan na po yung different may streams ng Ito income na ni Jay. po, ilalabas ko na ang ang pinakamahabang prayer. Ang galing. Galing. Kita mo, pwede mong ayusin yung comedy mo, Jay. pwede na sobrang blessing sa lahat. Diba? At mapapanood ng mga bata. Oo, talaga namang ang clown ay para talaga sa mga bata. From Emmanuel Lapuz, pabati ng happy birthday ang aking toyo ay na mahal na asawa na si Jocelyn Lapuz in Chinese JB. Jocelyn Lapuz. Jocelyn Nako tama. Sana magsama kayo na mas matagal pa parang infinity Chinese kasi 8 yan sana mabuhay kayo mag-asawa, mag-enjoy kayo mag-asawa. Ito magandang love song para sa inyo Chede Kong Kong Kwai La Chede Kong Kong Kwai La Chede Kong Kong Chede Kong Kong Chede Kong Kong Kwai La. God bless. Yan. From J. Evangelista, biker scammer Sheplong Mek San Diego kay African James. Ganun na. Hello, what is the name? Biker scammer Sheplong at Mek San Diego. Ow, so many names, but all of you, I will pray for us. From J. Evangelista, hindi, sorry. From MJad Torrefranca. Uy, Si MJad. MJad. Kinig lang niya sa isang... We're glad na nakalabas na sa angioplasty. hospital. Nakatapos lang niya. And then, So, yan. Pabati naman sa Kulpal sa org. Maraming salamat daw sa pangangamusta. Marami. Oh, nako, pagaling ka, MJad. Maganda na kami sa iyo, MJad. Ingat.
God bless. Yan, from Jad Balagtas. Pabati po kay Nigerian James sa kapatid ko po from Nigeria na si Dr. Jade Banton. Oh, Nigeria! You are already from Nigeria. Why don't you ask the Nigerians to greet you instead of me? Tama naman. Tama. So, Tenkin. Wag na ako. Yan, from Liza, pabati po kay Axel Rose Rems ng happy advance birthday kay Alvin Lesias. Hey, Alvin! Happy birthday to you! Welcome to the jungle, to the Paradise City! You sweet child of yours! Yan, maraming salamat, brother. Maraming Bo. salamat, brother. Sobrang Alam ko pong na-weirdohan ko yun. napakamakuhulugan po ng Bisito. I love it. Thank you. For stand-up shows, visit www.comedymanila.ph. Nandiyan po ang schedule ng lahat ng shows natin sa Brickwall BGC at open mics natin sa Moe's Bar QC at sa The Cool Pals Bar at The Cellar. Again, www.comedymanila.ph. See you sa mga shows. Yeah. See you. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.